Hello again. Ito na yata yung intro ko, hello again, tapos ko tumatawa. Anyway guys, ano naman tayo guys? Punta naman tayo sa kwentuhang nagpapatibok ng puso, char. Aiko Melendez and One Meg Bundok, no? Hindi ko alam yung love story nila ha, dati. No? Pero ano guys, magkasing edad kami. Well, mas matanda ako kay Aiko. So, almost the same age, no? Aiko is 50? Oh, mas matanda pala siya sa akin anyway. And then, One Meg is 48, right? So, up in age na. Anong masasabi ko? Oh, di maganda. Wow. For me, wala akong disagreement about when people love. Make it happen. Kung ano ikaligaya sa puso mo, yun talaga yung goal ko. Kung ano ay kakaligaya sa puso mo, walang mag-control sa'yo eh. That's your life. Whatever you want, whatever that pleases you, as long as everyone is happy, o hindi nagkagulo ang mga family, pero okay naman yung family ni Aiko, okay naman yung family ni One Mig, nagka-meet up yung mga anak, di ba? So, what is the problem? Nothing, there's no problem, di ba? Ang saya-saya. O yung sinasabi nila, si Aiko, maraming mga ex. Malangit pa ka. Pero may Bisaya na tuloy ako. Wala namang sinasabi sa Biblia na hindi ka mapunta sa langit pag marami kang nobyo. Ano, di ba? Whatever. Basta wala kang ginugulo nga. Kung yung paghiwalay nyo is okay naman, hindi naman siya war freak, di okay, ganun talaga ang buhay eh. May mga circumstances na magtutuluyan kayo or hindi kayo nagtutuluyan. O, ganun lang talaga yan. Ganun ang situation. Pero sa akin talaga pag relationship, ang masabi ko talaga, wag kayong, or sa akin lang both Icon, I think One Mig did already decided naman even before they meet up, even if before they decided to see each other, no? They have, what's that, LDR on the phone, di ba? Their communication is up there through a device, no? Just to make sure everyone is, closure. May closure both sides. So, perfect. Mas maganda. Actually, yung ginawa nila is similar sa case ko, no? Before na-happen na nag-meet kami ng husband ko, nag-ano talaga, communication first, tapos parang feel mo na mag-ano yata ang loob, parang you're willing na to see each other, saka na kayo magkita, na parang magaan ang loob nyo, parang may somewhat, your foundation ba, meron kayong good standing, no, na parang nagkaunawaan kayo, na parang kung may mga anumang hindi bagay na, of course with all this talk on the phone, may mga ma-discern mo yung tao kung nararapat pa siya sa'yo or hindi, di ba? So, ano ba yung sinabi ko kanina? Before, sa mga single dyan, okay, sa mga single dyan, na karamihan, bakit tayo nag-heartbroken? Kasi, yung panakit butas, yung, or, ano din, friends with benefits, aminin, what is there? Ano pa ba? Yung may parang magiging ano siya, pagiging parang kung anong kulang sa family mo, let's say mother wound, father wound, parang you find that someone na magbibigay ng fill up that space in you, yung ganun, you know? Okay, so yan talaga yung mga case, no? Tapos ano din, pride din, no? Pag kunwari naghiwalay kayo, pride mo, gusto kang mag-boyfriend or into relationship right away kasi yung pride mo ba, yung ego mo na dapat ako mauna na magka-boyfriend, ganun, parang nagiging race ang relationship, no? So yan itong mga cases, no? So sa mga single dyan, ang masasabi ko na linisin mo muna dito, okay? Your mental mind, your mental space, tsaka acceptance of the past experiences.
Mhm. Kung ano yung mga hinanakit mo sa ibang tao, yung mga paghiwalay na hindi maganda, i-accept mo na siya na nangyari na siya. Tapos ano, um, acceptance, tapos i-release mo siya. I-release mo kay God, na ikaw na bahala sa kanila, basta sa akin, I let it go na, I release na. Parang mawala yan talaga sa ano nyo yan, sa biofield nyo guys. Yung aura ba, mawawala yan. Kasi nakastick yan, para siyang recorder. Yung biofield nyo, naka-record yung lahat ng mga emotional imprints nyo. Pag hindi nyo siya nilet go, na-stuck yan dyan, di ba? Kung malalaman nyo how to read aura, nakastuck yan dito. Kung saan, yung mga weakness nyo, dyan siya nakakabara, no? Tapos, acceptance, emotional release, tsaka let go. Let go mo siya. No, wag mo nang i-keep yung mga hate, yung mga pain, yung mga trauma na commit mo sa isang relationship. Yan mo na lang, you think na lang na, ay, naging siya, maganda sa buhay ko kasi I learned something from that experience. Ganon yung mentality. Okay, tapos let go mo na yan. Wag mo nang i-repeat. Wag, nakaka-drain yan. Okay. So, as much as possible, letting go lahat ng memory, good or bad. Tapos, second, ano ba? Ano ka guys, kung ano mo talaga, mag-visualize ka or know first what you want. Ready ka na ba magka-jowa? How's your heart? Open ba siya? Masikip? Maluwag na ba? May willingness na ba? I-ask mo yung body mo. Ano? Ready na kaya ako? Yung ganun. Tapos mag-self-talk ka. Hindi naman masama ang self-talk. Mag-self-talk ka. Parang okay yata, na mag-boyfriend ako or mag-accept ng new relationship. Yung ganyan. Mag-self-talk ka. Muna. Tapos pag yes naman lahat, di. Proceed ka naman. Okay, sige. Parang ready na ako. So, dito ka na mag-daydream, no? When you daydream, di. Magsulat. Gusto ko sa isang tao na ganito, ganyan. Lahatin mo na guys, no? Lahatin mo na siya. Yung ano ang kaligaya mo. Or ano talaga gusto mo? What you want? Sulat mo. Sulat. Tapos, ano ba? Tapos mag-imagine ka, no? Mag-imagine ka. Imaginary lang. Kasi, sa first mong, better nun, magsulat ka, ganyan. Tapos, i-recite mo siya. Tapos, try na mag-imagine ka. Kung wala namang image, okay lang, wag mong pilitin, okay? So, better to gagawin before ka matulog, okay? Kasi, clear na yung mind mo. Much better nga na after ka mag-shower sa gabi. Kasi maganda siya, clear yung mind mo, yung magaan ang loob mo, yung parang nagre-read ka ng diary ba? Pero, ang diary na ito is buhay mo. Kasi, yan ang gusto mo, di ba? Tapos, you will just recite, ito ang parang gusto ko, siyang ganyan, yung ganyan. Tapos, talagang sometimes may biglang image, guys. Maniwala kayo sa hindi. Basta, may trust kayo, no? Na ibigay ng destiny na yan, may image yan na lalabas. So, how many days, whatever na feel mo na gawin mo. Sa akin, lang yata yun, tatlong beses ko lang ginawa. Sabi ko, parang okay na tapos yun nawala na nga, ngayon nawala yun guys. Basta hindi ko siya nakita, basta, natapon ko ba yun, or whatever, yung sinulat ko, no? Basta nawala na yun siya. So, yan. Parang meron kang inspiration, tapos, after that, you live your day. Di ba? Kahit anong gusto mong gawin, basta yung whatever makes you happy. Kahit basta mag-enjoy ka. Tapos, kung may mga gimmick, kunwari, yung mga friends mo, ito yung mga signs din ng tadhana, no?
na, "Uy, may kilala ko sa'yo." "Oh, ganun ba? O sige." Parang signal din yan, signal din yan. Tapos enjoyin mo lang, wag kang magseseryoso, okay? Kasi ang taong talagang para sa'yo, kahit hindi ka ready guys, pupunta talaga yan sa door ng bahay niyo. Yes, so, okay? So yan. So back again to One Meg and Aiko. I'm both very happy for their love affair for their love, no? Let's be happy for both of them and hopefully end game na. End game. They have to think as one and yan, go for the future na. Ganyan. Yun lang ang wish ko sa kanila. Para happy lahat. Yan naman ang natin dito sa mundo. Need to be happy, in love. Oh, char. Bye.